Hallelujah! Praise the Lord! Good morning! Magandang umaga po sa ating lahat. Panginoon, magandang umaga po. Amen! Napakagandang pagmasdan at napakainang po na lahat tayo ay sama-sama. Kaya naman pakita natin ang Panginoon. Nakap po na ang ating kamay. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitin natin siya. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitin natin siya. Marinig kayo ng Panginoon.
Sama-sama, nagsisigaw natin. Sama-sama nagsisigaw, Diyos ay buhay. Sama-sama, nagsisigaw. Hanap ang iyong kamay. Itaas sa diwang-diway. Sama-sama, nagsisigaw. Diyos ay buhay. Sama-sama, nagsisigaw. Balik mo. Sama-sama, nagsisigaw. Sama-sama, nagsisigaw. Sama-sama. Diyos ay buhay. Sama-sama magpupuri sa'yo. This day, all glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord, sa araw na ito. Sa ating mga kapatid na nagsama-sama ngayong araw na ito, kung sino man po ang may pinagdadaanan. Ayon nga po sa Jeremiah 32:27, sa Panginoon, wala siyang di kayang gawin. Amen? Palakuan natin ang Panginoon. Ngayong araw na to, sama-sama tayo magpupuri sa Kanya. Damhin natin ang presensya ng Panginoon. Damhin natin ang Holy Spirit. Ipikit natin ang ating mga mata. Isipin natin na nasa harapan natin ng Diyos, ang Panginoon. Hallelujah. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalikasan, minsan ay hindi nakuha. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord, hallelujah. I-feel natin ang presensya ng Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kailangan, di minsan ay hindi nakulang. Higit sa
aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangaramba sa piling mo. Bawat araw, Bawat araw ko ay hawak mo, di mangaramba sa piling mo. walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo, Lord. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap. Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo, Lord Jesus. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Oh, Jesus. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Oh, Jesus. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible. Walang imposible. Walang imposible. Walang imposible. Walang katulad. Wala nang hihilig sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang parang sa Ikaw ang Diyos. ikaw ang Diyos. Ang Panginoon at kailanman. Sa pagmamahal ko, wala kang Walang katulad. wala nang hihilig sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang palagay sa'yo. Ikaw ang Diyos na magtapat. Pati ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang Sabihin niyo, gawin natin panalangin. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Yes, Lord Jesus. Lahat kami ngayon, Panginoon, walang lakas. Wala kami kayang gawin kung wala ka sa buhay namin. Nag-iisa ka, Panginoon. Wala kang katulad. Yes, Lord, wala kang katulad. Wala nang higit sa
Sa habang panahon, wala kang Pagdalangin natin ng ating Panginoon ay walang katulad! Wala kang katulad! wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang kamatay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos! Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos! Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Jesus, ikaw ay nag-iisa. Wala kang katulad. Hallelujah. Lord Jesus. Hallelujah. Pagpapalang po natin ang ating Diyos. Give you all the glory. Give you all the honor. Give you all the praises. Hallelujah. 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 Panginoon, sa iyo lahat ng papuri, pagsampan, pagluwalhati, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, kami po ay nagpupuri ng papasalamat sa mga po ito sa pagtunay nga po ikaw ang aming Diyos. Doon pa man, maging hanggang ngayon, Panginoon. Ikaw ang nagsabi kung saan may dalawa tatlong nagtitipon sa iyong pangalan, ikay naroon sa kanilang kalaginahan. Pero Lord, naniniwala ka na ang palataya kami sa ngayong umaga nito, na patuloy mo kami bubusugin, palalakasin, at hayaan pong iaangat ng aming landas ng aming pananampalataya para sa iyo, Lord God. At hayaan, Panginoon, sa pagpuntalangang namin sa lugar nito, pinatunayan na kung ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, kahapon ngayon at napakailangan. Hallelujah! Thank you, Lord God! Thank you, Jesus! Thank you, Lord, at sinabi mo, Panginoon, kung kami man ng mga kabataan ay nanihina, ang lulupay-pay, ngunit at ang nagtitiwala sa iyo, magpapalibag ng lakas, katulad ng pakpak ng agila, tatakbo ng tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi sila maghihina, Panginoon. Salamat kami sa pakatunay nga po na ngayong umagang ito, kami po'y nagtitiwala na kami po'y iyong sasamahan at patuloy mong pagpapalain at hindi ng aming dalangin ng aming puso. Panginoon, pagpalain nga po, Diyos, ang bawat lalaki, babae, matanda, bata sa lugar na ito. Patuloy nga po na ang dalangin namin, katagpurin mo po, Panginoon, ang dalangin ng kananang puso, Lord. At hayaan, Panginoon, ang bawat salita mo na ahayag sa umaga ito, ay gamitin mo para sa ikakalakas ni Panginoon ng aming pananampalataya sa iyo, Diyos. Lord, salamat, Panginoon, patubayan mo, Panginoon, kung saan po aming puso, ang aming kaisipan sa iyong mga salita ngayong umaga, at hayaan po, Panginoon, na lamang ang banal ng Espiritu, ang patuloy na naranasan ngayong umaga nito, Lord God. At the Holy Spirit be with us, O Lord, in Jesus' name. Salamat, Panginoon, at ang iyong anak, nagagamitin bastasan mo po ang kanyang labi ng iyong banal na Espiritu. Lagasihan mo po, Panginoon, mula ulo hanggang talampang at ang kanyang mga salita na aming mag-aaralan ngayong umaga. At Lord, hayaan mo, Panginoon, na walang kanda ng bastasan sa umaga nito. Hallelujah. At ay nararanasan natin, Panginoon, ang kalayaan, nararanasan natin, Panginoon, ang kagalingan, nararanasan natin ang katulong sa aming mga dalangin ngayong umaga. We claim, O Lord. We believe we receive, Lord. We believe we receive, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Sa inang ginagalit na lahat ng paborito sa dalaman, natatangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Alam ko yung salita. Amen. Amen. Praise. Praise. Ayan. Magandang umaga po sa bawat isa. Welcome po sa ating po Jesus Lord Church, Extension Church dito po sa Barangay Dali. Ayan.
Ako po'y nagagalak dahil sa tingin ko po ay napupuno na ang ating upuan at kailangan na po ng bilang pa na karagdagang upuan sa susunod na linggo. Amen po ba? Isang malakas na akong palakpakan sa ating mga kapatid. Welcome po sa atin pong, sa tingin ko po higit sa 10 first-timers. Salamat sa Diyos dahil kailanman ng Diyos ay hindi titigil na hindi makapagpala at maliligtas ang kanyang mga anak. Hindi lamang siya kasama ang buong sambahayan. Salamat po. At ngayon po, oras po tayo ng pagpapatotoo. Sabi po ng Lord, isang handog sa Kanya na isalaysay mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Meron po bang nais na magsabi, naku, mataas pa ang kamay sa kanyang ulo? Ngayon po, uunahin ko pong tawagin ng Inay Yote. Siyempre, palakpakan ko muna natin po sa kamay po ng Inay Yote. Dapat laging una. Ako sobrang lang nagaganap dahil ang Diyos ay mabuti at dapat sa atin. Kailangan suklian din natin yung kabutihan ng mga kapatid sa atin. Amen. Gawa nga po ay parang ang bilis ko pong mag-desisyon. Bago lalaman ng pastora, nakapag-desisyon ako. Lord, sabi ko, pero sinundunin ko rin mga pastora. Kasi isang araw din nagawa ko ng Lord kay Emma na doon hindi nawawalaan. Kaya sa pastora na nagpwede. Kasi ano po, yung kami pinagawa yung inalala na invite ko namin effective. Kaya nung pag-nakausap ko, yung napakagala sa isang tao na isang natin, inarol ko na. Okay na, okay. Ay, ako ay natutuwa at talagang ang dami din namang natin. Kasama pa rin mga kapatid. Alam niyo ba ang ginawa ng Lord? Sabi ko nga, kasi gusto mo ko rin maasaan ng mga bata. Eh, nung aking tatlong apo ko, yan, kapag napakahalaga mo sa Diyos ng isang kaluluwa. Napakahalaga nga po. Pati nga po yung apo ng ati una, nakahapon ikasabi ko sa tricycle. Ano ba? Alam mo ako natutuwa sa inyong magulang. Kasi kahit maganda na, tayo rin tayo mga papa. Kaya, sabi ko, mapupuntahan ko lang yun, iba sa kapatid. May manugang daw sa tagang magagay. Kaya, oo, yan mo ba lagi nilalagyan sa puso ko na huwag mong hayaan ang isang araw na sayang sa buhay mo. Kaya isang napakalaking bagay, ako sobrang excited ng paglilipot sa Lord. Kasi kung pagka naman daw sabi ng Lord, kapag inunan mo ako, lahat ng pangangailangan mo idaragdag ko higit pa sa inaasahan mo. Ano po bang kabuti talaga pinatutunayan ng Panginoon? Kaya ako nagpapasalamat. Tingin po ang mga po ang gaganda po niya. Magaganda po sila sa Lord. Dahil wala naman tayo pagmamahal. Yun po ang aking pinagpamantay ng Diyos na nagbigay ng buhay at puso sa ating mga. Salamat po sa Panginoon. Buong kagalakan po ang pasasalamat ng ating Pinoy Oter. Sadya naman pong pati po ako sa sambat na dinina. Ako sa mga kapatid na dito na. Talaga pong kapag inuna mo ang kaharian ng Diyos, idaragdag niya. Hindi lamang ang kailangan, kundi kung ano ang gusto at nais ng puso mo. Paglilingkod sa Diyos, tuloy po natin ang Diyos. Meron pa po ba? Ayan, ako tumayo lang Inay Lorit. Sige po. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo-lalo sa ating Panginoon. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Talagang napakabuti niya. Sa akong naranasan, nalipid po ang aking ibo. Sabi ko, Lord, pagalingin na po naman niyo ako sa aking ibong rin. Ako po inatuwa at talagang dinigin niya ang aking panalangin. Kaya ako nagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya. Kaya nga po ay tumawag lagi sa Panginoon, lagi kami pagkakalooban ng Panginoon sa ating hinihiling. Kung hindi pa ngayon, sa ibang araw, pagkakaloob din sa inyo. Kaya pati magtiwala kang higit sa ating Panginoon Jesus. Kaya ako nagpupuri sa ating Panginoon, kalaing po ba aking naka-attend sabi na akong anak niya, kaya magpa-check up na sa inyong pong niya, at baka kayo
Dapating kay Baka. Tapos sabi nga po sa akin ng doktor, Nanay, mabuti kayo nagpa-check up na baka pagdating ng isang linggo pa, maging pneumonia na ang sakit niyo. Sabi ko niya. Kaya nagpapasalamat sa Panginoon at hindi nababayaan ng aking mga. Thank you to Lord talaga. Buti-buti niyo sa amin. Tunay po na ang Diyos ay nagpapagaling, hindi nagpapabaya, at laging tumutugon sa panalangin. Salamat po sa mga kapamilya din po ng Inay Loli, mga anak, talagay biyaya po yan ng Lord. Hindi po siya nagpapabaya sa atin. Meron pa po bang nais? Yan. Ang bago, first timer natin. Pero magpapatotoo, saan ka ba? Dito sa DLL Dalig at Ma'am Juliet Del Moro po, Ali-Ali Del Moro. Pero alam nyo, yan. Sige po, dito po nga. Eh, purihin po natin ang ating Panginoon. Iyak na agad ako, tatay. Ako po sabi ko sa tatay, pag kami pupunta dito, huwag kang iiyak, tatay, hindi ako sasama. Eh ako po pala sa akin po pala nagmana, kaya ako may dala ng ganito. Okay po, ako po'y pagpapasensyahan nyo kung sakaling mali ang paraan ko ng pagpupuri sa Panginoon kasi po, hilaw na hilaw ako. Ako po ay isang Katoliko. Ito po yung relihiyon ko kasi di ko po binunyagan. Bilang isang Katoliko po kasi, kami ay malaya sa lahat ng bagay. Nagsusugal, hindi sumasamba araw tuwing linggo na aming obligasyon. Wala kaming ikapo ng aming sahod. Kung ano lang po ang kaya naming ibigay, o kung hindi kami magbigay, nasa amin po iyon. Yun po ang buhay ng isang Katoliko. Kami po, alam kong mali, kasi hindi ako man po ay Katoliko, ako po ay nagbabasa rin ng Biblia, bagamat hilaw na hilaw. Alam ko po na bawal sumba sa mga anito, pero kami pong Katoliko, nakalulungkot man, ito po yung paraan namin ng pagkilala sa ating Panginoon. Ako po'y nagpapasalamat sa inyo, Pastora, at sa lahat po ng ano po ba tawag dito, Ma'am Debbie? Sa kapatiran, kasi po, sinamahan niyo ako upang ipagdasal si tatay. Kasi po, Pastora, mula po nang kayo magpunta sa bahay, nakita ko yung unti-unting pagbabago kay tatay. Kasi po si tatay, ay ang tatay napakahina ng loob. Kaunting damdam ng katawan, kanya nang sinasampi. Ang lagi ko pong paalala kay tatay, kung ano ang sinasabi ng iyong bibig, iyon ang nagmamanifest sa iyong katawan. Pero dahil kulang po ang aking karunungan tungkol sa pananampalataya, ako po'y lubos na nagpapasalamat din kay Brother Amador. At saka po doon, sino po ba yung kasama ni Brother Kuya? Thank you so much. Nung kayo po ay dumating, mas lumalim ang pagkapit ni tatay. At na dumating po po Brother Amador, sabi ko, ang galing-galing naman ni Brother Amador, Ma'am Debbie. Kasi ako po talaga, lagi kami inaanyayahan ni tatay. Sumasama na nga po ang loob niya sa amin kasi ayoko. Kasi lagi gusto ko may patunay, ma'am. Lagi ko sinasabi sa tatay, bigyan mo ako ng rason para talikuran ko anong pinaniniwalaan ko at sumama sa iyo. Pero nung dumating si Brother Amador, alang-alang, ito pong pagpunta ko dito, ako po'y papatawarin ko, Lord. Sorry na talaga. Alam mo kasi kahit magsinungaling ako sa iyo, alam mo magsisinungaling ako, kaya magtatapat po ako sa inyo. Ang unang dahilan ko po ng pagpunta dito, patawarin po ako ni Lord, ay para maging masaya ang aking tatay. Kasi alam ko, ito yung magiging masaya na tatay. Kaya ilalaban mo dapat kasi wala ka namang sakit. Meron ka, hina ng loob. Pero alam ko, dahil may Panginoon ka, tatay, tutulungan mo akong patatagin ang pananampalataya meron ko dito. Hindi mo po ako kasi
Si tatay ang magiging malaking, ano ba yung Ma'am Debbie? Magiging simbolo, instrumento ni Lord para muli akong sumamba, bumalik sa paraang tama. Tulungan po ninyo ako, tatay. Tulungan mo ako, Lord. Tulungan mo po ako. At isa pong patotoo ko, andyan yung kapatid ko. Sa lahat-lahat, bukod sa akin na ayaw tumanggi, nagulat ako. Ma'am Debbie, Pastora, dumating siya, brother, sa bahay. O bihis na bihis, o pasan ka. Abay, ate, ako'y sasama. Aba, saan ka, Lord? Ito lang para sa akin ang dahilan kung bakit kami ganyan. Para unti-unti mo kami madala dito. Kaya, Lord, thank you so much kung ito man po ang paraan mo. Sige po, buong puso ko po yung tinatanggap. Buong puso ko po tinatanggap at ikaw, tatay. Nandito na kami, mga anak mo, unti-unti. Isang pamilya na tayo kasama ang mga Kuya Raul ko, Ninang Nora ko, at Emma ko. Magsasamba at maglilingkod tayo sa Panginoon, tatay. Yan ang pangako ko sa iyo, pangako ko kay Lord. Magsasalita ako kung ang Debbie teacher. Marami po akong chance na pinalagpas nung mawala po si Ma'am Veron. Ako po kasi ang pinakamatandang T3. Ako po'y takot sa responsibilidad. Kasi pakiramdam ko po nasa akin na lahat ng responsibilidad. Lahat po yan tinanggihan ko. Ang pagpapariklas, tinanggihan ko kasi takot po ako humarap sa maraming tao. Ang hindi lang ako takot sa estudyante ko. Pero sa katulad po ninyo, naku po, puso ko ba'y kaba-kaba. Pero ewan ko si Lord, bakit ang tapang-tapang po? May pagtas na po ako ng kamay. First time ko po humarap sa inyo na walang takot para patutuhanan kung gaano kabuti ang ating Panginoon Diyos. Dahil kung wala po si Lord, wala po ako dito, wala po kami ng tatay ko, wala po kami ng kapatid ko, wala po kami ng pamangkin ko, alam po naming pamilya. Hindi po, ang taus-pusong pasasalamat kay Lord, ang taus-pusong pasasalamat sa kapatiran, na kahit wala si tatay, sinasamahan ko niyo po kami sa aming pagdadasal. Muli po, ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Naku po, lasahin ko kay Juan. Bumabaha ng luha ang mga kapatiran sa bagong kapatid. Nakita-kita natin na talaga kapag naglingkod ka, tumiwala ka lubos. Kapag tatay pala, ang unang nagtiwala sa Diyos, dala hanggang kaapu-apuhan. Kaya, Atay Doro, huwag na po kayong umiyak. Sa bagay, hindi ko po pipigilan ang luha po ninyo. Kasi po, luha po yan ang kagalakan na dinala na ng Lord sa paanan niya ang iyong sambahayan. Kaya, Lord, salamat. Salamat po. Purihin po natin ang Diyos at magpapatuloy po ang Diyos ng pagsasabi ng kanyang mga salita ngayong oras na ito. Hindi ko na po katatagalan. Tatawagan ko na po ang ating Pastora Jean Samaniego para sa salita ng Diyos. Purihin po natin ang Diyos. Praise God. Pinagpala na po ba kayo ng Panginoon? Yeah. Administer po ba ang Lord sa buhay ng bawat isa? Sige po, tayo po'y tumayo. Magkamayan po tayo. Yakapin po natin ang ating mga kapatid. Ano po, nandun po ang love ng Lord sa buhay ng bawat isa. Isa pa po, okay saya. Amen. Sige po, magbatihan po tayo. Praise God. Saya at ganda, tayong lahat ay sama-sama, umahawit ang papuri, sumasaya, umakanta, saya at ganda, tayong lahat ay sama-sama, umahawit ang papuri, sumasambay. Ang iyong kamay, itaas at iwagaliway, sama-sama nagsisigaw, Diyos ay umababa.
itaas at iwagayway, sama-sama sisigaw, Diyos ay buhay. Itaas iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-sama sisigaw, sama-sama sisigaw, sama-sama sisigaw, Diyos ay buhay. Pinakamainit na palakpak po para sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Lord! Glorify your name, O God! Thank you, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise you, Father! Praise you, Father! Hallelujah! Panginoon, salamat po, Diyos, sa umaga po ito. Sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti, ikaw ay Diyos na tapat, hindi nagbabago, kahapon, ngayon, at magpakailanman. Salamat po, Panginoon, ngayon pong umagang ito sa napakarami pong pasasalamat. Napakarami pong mga patotoo ng pagkilos at patuloy na pagsama niyo po sa buhay po ng iyong mga anak. Salamat po sa napakarami mga pinagaling niyo po. Sa mga tao, Diyos, na nagkaroon ng pananampalataya at ang pananampalatayang ito ang magliligtas po sa kanila. Lord, salamat po, Diyos, sa umaga po ito at sa pag-aaral po namin ng inyong buhay at banal na salita. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po, God. Be glorified and be magnified, Lord. Maraming salamat po. Habang nakatayo po tayo, ay basahin po natin ang salita po ng Panginoon. Dito po sa aklat po ng Hebreo, chapter 11, verse 6. Sabi po dito, kung walang pananampalataya, walang sino man ang makapagbibigay lugod sa Diyos. Sapagkat ang sino man lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at binibigyan niya ng gantimpala ang mga taong humahanap sa Kanya. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng Kanyang buhay at banal na salita. Lord, i-bless niyo po ang mga salita mo po na aming pong pag-aaralan ngayong pong umagang ito. Yan niyo po, Diyos, na bukas ang puso po namin upang patuloy namin maunawaan ang mga salita niyo po, Panginoon. At magkaroon kami ng tunay na pananampalataya upang ikaw ay malugod sa buhay ng bawat isa sa amin. Pagpapalain niyo po ang bawat isa, Lord. Gamitin niyo po ang iyong lingkod upang patuloy, O Diyos, na maging daluyan po ng iyong mga salita ngayong umagang ito, Panginoon. Samahan niyo po kami at hayaan niyo na maging empty vessels lang po, Panginoon, ang puso namin. At bigyan niyo po kami ng tamang pagkilala po sa inyo, tamang pananampalataya sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. At hayaan niyo po, Diyos, na bigyan niyo po ako ng kanunungan, ng kaalaman, at magpahayag ka ng mga fresh revelation, Panginoon, sa buhay po ng iyong mga anak, sa buhay ng bawat isa sa amin. Use me, Lord, sa umaga pong ito, Panginoon, at naibigay ko po ang pinaka-the best, Panginoon, para po may pahayag po ang inyong mga salita. Ikaw ang maitaas, ikaw ang makita, ikaw ang maluwalhati. Lord, sa umagang ito, we declare Jesus is Lord over this place, O God. Jesus is Lord over the league, Panginoon. Jesus is Lord over our lives. And Jesus is Lord over our family. Salamat po, Panginoon. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Praise God. Pwede na po tayong bobo. Glory to God po. Napakaganda po ng mga pasasalamat ngayong umagang ito. Ano po? Ngayong pong araw na ito ay huling Sabado na po. Hindi lang Sabado. Huling araw ng February 2026. At hindi na po babalik itong February. Kasi 2027 ang susunod nito. Ano? Kaya huwag nating sayangin. Sabi nga po na sa Talyotan kanina, napakahalaga ng bawat araw. Kaya pinapadali ng Lord ang bawat araw sa lahat ng nagmamahal po sa Kanya. Kaya po, ngayon pong umagang ito, tayo po ay mag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. Binasa po natin kanina
kung walang pananampalataya, ay hindi po malulugod ang Diyos. Kaya po, ngayon po, umagang ito, pag-aralan po natin, ano ba ang pananampalatayang nakakalugod sa Diyos? Kapag ka po tayo ay pagsalita pong nalulugod, natutuwa, kung mga teacher, pag natutuwa kayo sa estudyante, ano ba ang ginagawa nyo? Diba? Kapag ang estudyante mabait, may award siya ng pinakamabait, most behave, best. Binibigyan natin ng award, ng reward, So, kapag natutuwa po tayo sa mga anak natin, kapag natutuwa tayo, naka 100 sa kanila pong exam, ano ginagawa po natin? Dinadagdagan ng baon, ikinakain sa mga Jollibee o McDo, sa mga inasal, unlimited, pag nalulugod tayo. Ang tanong, bakit ba nalugod? Bakit ka ba nalugod sa anak mo? Bakit ka nalugod sa estudyante mo? Bakit ka nalugod sa iyong apo? At bakit mo ginatimpalaan ang iyong kinalulugdan? At ito po ay dahil nakita mo na siya'y sumusunod sa iyo. Nakita mo na ginagawa niya kung ano ang makakapagpasaya sa iyo. So dito po, sa harapan po ng Lord, napaka-importante po ng pananampalataya. Napakahalaga po na ang pananampalataya natin ay nakakalugod sa Diyos. Mamaya po, mapapag-aralan po natin ano ba ang pananampalataya, ano ba ang klase ng mga pananampalataya, ang ating bang pananampalataya sa Diyos ay nalulugod ba siya sa atin, o ang pananampalataya ba natin ay nakakapagpainis sa puso ng Diyos at nakakapagpahiwalay sa atin sa puso ng Diyos. Mapapag-aralan po natin yan. Pero ngayong umaga ito, ang pananampalataya nakakalugod sa Diyos, yun po ang gusto po natin makuha. Pananampalataya nakalulugod sa Diyos. Gaya ng binasa natin, hindi nalulugod ang Diyos kung walang pananampalataya. Kaya po, ano po ba, bilang pagsisimula po natin, ano po ba ang pananampalataya? Kapag ka po, pinag-usapan po natin ang salitang pananampalataya, ang pananampalataya, ito po ay mga salita po na tumutukoy po ito sa Diyos. Paniniwala sa Diyos. Ang kahulugan po na pananampalataya ay ito po ay buong pagtitiwala at paniniwala sa Diyos. Kayo po ba'y naniniwala may Diyos? Amen. Nakita niyo po ang Diyos. Pero, naniniwala tayo may Diyos. Nakita natin ang mga nilikha ng Diyos. Ang langit, ang lupa, ang mga puno, ang kabundukan, ang dagat, ang mga ilog. At ikaw mismo, nilikha ka ng Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. So, ito po pananampalataya ay paniniwala po sa ating Diyos at sa kanyang mga salita. Alin po ba mga salita? Sabi po ng John chapter 1, nandiyan na ang salita. Ang salita ay nagkatawang tao. At ang salita ay Diyos. At bumaba dito sa lupa. Walang iba, kundi ang ating Panginoon Jesucristo. So yung pong pananampalataya po ay paniniwala sa mga salita ng Diyos. Kaya kung naniniwala lamang tayo na may Diyos, pero hindi natin pinaniniwalaan ang salita ng Diyos, mamaya, makikita natin kung anong klaseng pananampalataya ang meron tayo. Kaya po, maganda po ang pag-aaralan po natin. Ang isa pa po rito ay paniniwala sa mga pangako ng Diyos. Paniniwala sa mga pangako ng Diyos. Paano ka maniniwala? Kung hindi mo binabasa ang salita ng Diyos, ay naaando doon ang mga pangako ng Diyos. Amen. Kaya po, ang pananampalataya ay paniniwala sa Diyos at paniniwala sa kanyang mga salita at pagtitiwala sa Panginoon, paniniwala sa kanyang mga salita at sa kanyang mga pangako. Ito po ay
may sinasabi sa Hebreo chapter 11, verse 1. Ito po ang kahulugan sa Biblia. Ano po? Ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang katiyakang matatanggap natin ang mga bagay na ating inaasahan. At ito ay ang pagiging sigurado. Yan. Pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Yan. Ulitin lang po natin. Ito po ang pananampalataya. Katiyakan na matatanggap natin. Katiyakan may matatanggap ka. Katiyakan tatanggapin mo. Ano po? Ang mga inaasahan natin. Ano ba yung mga inaasahan natin? Yung mga bagay na wala pa, pero inaasahan natin. May sinabi po ang Efeso. Sabi po ng Efeso chapter 3, babasahin po natin. Sabi po ng Efeso chapter 3, verse 20, ay, di lang po nakalagay lang po dyan, ano po, mga bagong pinapalagay lang po dito. Sabi po rito, sa 3 verse 20, yan, sa makagagawa ng higit pa, sa hiniling mo, yan. Sabi po rito, sa makakagawa ng higit pa, sa hinihiling o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niya, kumikilos sa atin. So, ang Lord po ay may sinabi, siya po ang makagagawa ng higit pa sa ating hinihiling o inaasahan. Sabi po rito, inaasahan natin, mga bagay na inaasahan natin. Gagawin po yun ng Diyos. Kaya meron tayong breakthrough 3:20. Kapag alas 3:20 po ng hapon, nagpe-pray po tayo na matatanggap po natin yung mga breakthroughs. Ano po yung breakthroughs? Pwedeng kagalingan, pwede pong sa pamilya mo, pwede pong kalayaan sa gapos ng lahat ng klase ng kahirapan. Ano po? Mga inaasahan po natin. Kaya basahin lang po ulit natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Basa po. Purihin natin. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. So dito po ay masasabi po natin na ang pananampalataya po ay katiyakang matatanggap mo ang mga bagay na inaasahan mo. Hindi pa sumasagi sa isipan mo. Hindi mo pa nakikita. Pero kung pwede mong matanggap kung ito po ay iyong inaasahan. Amen. Ano pa po? At ito ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Tiyak. Yun po ang pananampalataya. Hindi pa natin nakikita pero siguradong matatanggap na po natin. Yan po ang pananampalataya. Kaya po, tingnan po natin ang ating sarili lagi. Huwag po natin tingnan ng iba, tingnan po natin ang ating sarili. Kumusta pa ang aking pananampalataya? Ito na ba ang nabubuo sa aking puso? Ako ba ay nagkakaroon na ng tunay na pananampalataya sa Diyos? Ngayon po, kung hindi pa po tayo sigurado, atin pong alamin ang uri po ng taong may pananampalataya. Okay. Number 1, mga klase po o mga uri po ng pananampalataya na sinaad sa Bible. Ano po? Ang una po, yun pong maliit na pananampalataya. Meron pala tinatawag na maliit na pananampalataya. Ano? Maliit na pananampalataya. Ano kaya yung maliit na pananampalataya? Lagi. Ang Lord nagsabi, kung may maliit kang pananampalataya, masasabi mo. Sa bundok na yun, sumunod ka, pero yung may malaki. Ano po yung sinasabi niya yun? Pero may sinabihan po siya sa Bible, napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Praise God. Sabi po rito, ano ba yung maliit na pananampalataya? Ito po ay ang pananampalatayang kadali pong matinag. Lalo na po sa panahon may problema. Ang katulad po nito ay isang araw, nasa gitna po ng karagatan ang mga alagad ni Jesus. Ngayon po, sinalpok po sila ng hangin, ng malakas na unos. At nung dumating po si Jesus, bigla pong sinaway ni Jesus ang hangin, ang unos, ang bagyo, at huminto.
At siya po'y lumakad po siya sa ibabaw ng tubig. Meron po doong isang lalaki. Ang pangalan po niya ay si Pedro. Sabi niya, Panginoon, pwede po bang palakarin niyo po ako sa ibabaw ng tubig? Palapit niya sa iyo. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, halika. Ano po? Nakatingin po sa kanya si Pedro. Halika. Pero, hindi niya po inaasahan. Bigla pong humangin. Ano po? Ng malakas. At napatingin po si Pedro doon sa malakas na hangin. Ang nangyari po sa kanya, hindi po siya nakalakad palapit kay Jesus. Siya po ay biglang lumubog. Ano po? Lumubog. Yung maliit na pananampalataya, sabi po dito sa Bible, ay si Pedro. May mga pagkakataon na nakatingin siya sa Panginoon, nakakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Pero, ang maliit na pananampalataya, may pagsubok. Sinusubok ang pananampalataya. Nagkahangin. Nagkaproblema. Nagkaroon tayo ng mga suliranin sa buhay. Sa halip na tumingin sa Diyos, ang nangyari po doon sa may maliit na pananampalataya, tumingin po siya sa bagyo, tumingin po siya sa unos, at tumingin po siya sa mga problema. Ano po? Kaya sabi po ng Panginoon sa kanya, nung siya po'y lumulubog na, sabi niya, Panginoon, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Ang ginawa po ng Lord, iniangat po siya, at iniupo po doon sa bangka. Sabi ng Lord sa kanya, doon po nagsimula ang salitang, kaliit ba naman ang iyong pananampalataya? Oh, Pedro, kay liit naman ang iyong pananampalataya. Mga kapatid, ano po ba ang meron sa atin? Gaano po ba susukatin ang pananampalataya? Sino po ba ang mga taong hindi nakakaranas ng pagsubok? Sino po ba yung mga tao po na hindi nakakaranas ng sakit karamdaman? Ano po? Pero ang sabi po ng Lord, siya po'y nagpapagaling. Kaya lang minsan, nawawala ang focus natin sa Diyos na nagpapagaling. Sa halip na sa Diyos tayo tumingin, tinitingnan natin ang mga pagsubok sa buhay. Tinitingnan natin ang sakit natin. At sinasabing, ito na yata ang ikakamatay. Doon ka lulubog. Ano po? Pero sabi nga po roon, tingnan mo ang Panginoong Jesucristo na siyang lumikha at sumakdal ng iyong pananampalataya. Palapakan po natin ito. Huwag natin tingnan ang mga pagsubok sa buhay natin. Tingnan mo ang Panginoon. Huwag tayong magkaroon ng maliit na pananampalataya sapagkat ang maliit na pananampalatayang iyan ang magpapalubog sa atin at magpapalayo sa atin sa Panginoon. Amen? Kaya po, yun po, ang isang klase ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Diyos na magkaroon tayo ng pananampalataya. Amen? Kaya yun po, ang number 1. Gaano kalaki ang pananampalataya? Maaaring Kristiyano po tayo. Maaaring tayo po ay nananampalataya. Kilala naman natin ng Lord. Kaya lang pagdating ng mga pagsubok. Katulad po yan ng yung natanim po sa mga, yung salita ng Diyos, yung binhi na salita ng Diyos, itinanim po sa dawagan. Sumibol po ito. Pero nung dumating po ang mga kalayawan, mga pagsubok sa buhay, bigla pong nawawala. Ano po, ang pag-angat ng binhi ng salita ng Diyos sa puso. So nawawala. Nakafocus na lamang po doon sa malaking pagsubok. Doon sa pagsubok na nasa sa kanya, kinakaharap. Mga kapatid, lahat ng tao ay nakakaranas ng pagsubok. Pero maging matatag po tayo. Ang Diyos ay patuloy tayong sinasamahan. Ang Diyos ay sumasagot sa lahat ng panalangin. Amen. Napakaraming ko pong nakita ngayon na ang buhay ay tinugon ng Diyos ang mga panalangin. Palapakan natin ang Lord. Praise God. So, pangalawa. Ang pangalawa, una po, ang maliit na pananampalataya. Ang pangalawa, ito po ay ang patay na pananampalataya. Meron palang pananampalatayang patay. Ang lahat po ng Kristiyano, ang lahat po ng mga, katulad po natin sa Pilipinas, lahat ng Kristiyano, pag sinabi po Kristiyano, ay kinikilala nilang si Jesus Christ ang kanilang Panginoon. Lahat po yun. Pero, nananampalataya silang si Kristo ang Diyos. Ano po? Kaya lang, ay
patay ang kanilang pananampalataya. Ano po ba yun? Sabi po ng Santiago, chapter 2, verse 17, ganito rin naman ang pananampalataya. Kung hindi ito kinakikitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. So, faith without action is dead. Ano po? Yun, kaya patay ang pananampalataya. Alin po ba itong patay ang pananampalataya? Ano po? Ang patay na pananampalataya po ay mas marami po sa kanya ang salita. Magaling magsalita. Marami siyang alam. Ano po? Magaling, mahusay. Puro salita. Pero wala pong pagsunod. Ano po? May example po tayo dyan doon sa Matthew chapter 7, verse 21. Ang mga Pariseyo po at ang mga eskriba, ito po ay leader ng simbahan. Sila po yung mga sinasabi po na tinuligsa po ng Panginoong Jesucristo. Na nagsasabi po, doon po sa Matthew chapter 23 pala. Matthew chapter 23, verse 27 to 28. Ikinumpara po sila po yung mga marunong sa kautusan, magaling, mahusay, ano po, sila po ay madalas manalangin, nag-aayuno pa nga, at nakikita po na sila po ay mga relihiyosong tao, religious people, ano po, may relihiyon. Kaya lang ang patay na pananampalataya, may relihiyon, pero walang relasyon sa Diyos. Amen. Ang isang patay ang pananampalataya, kilala mo ang Diyos. Kilala mo nga. May relihiyon ka nga. Pero, wala ka namang relasyon sa Diyos. Ang tawag dyan po ay patay na pananampalataya. Kaya po, doon po sa Matthew 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kaya hindi lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay kilala ng Diyos. Hindi po lahat na nagsasabi ng Panginoon, Panginoon, ay alam o kasama sa mga pinaghaharian ng Diyos. Sino lamang daw po? Yun pong mga taong gumagawa ng kalooban ng Diyos ang papasok sa kaharian ng langit. So kapag patay ang pananampalataya natin, hindi po tayo kalulugdan ng Diyos. Saan po ito inihalin tulad? Ang taong may pagkakilala o kilala ang Diyos, kilala ang Panginoon sa pangalan, may relihiyon sa kanyang puso, mayroon siyang kanyang paniniwala. Sabi po ng yung Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 23, verse 27 to 28, sila po raw ay parang nicho. Ang puti, ang nililinis ay ang labas. Puting-puti ang labas. Pero ang loob ay puro bulok. Mga buto at kalansay. Ano po? Yun po ang sabi ng ating Panginoon. Kaya tinuligsa ng Panginoon ng mga Pariseyo at ng mga eskriba. May mga alam sa kautusan. Mga marunong. Pero sabi na, kayong mga Pariseyo, kayong mga eskriba, nililinis nyo lamang ang labas ninyo, pero ang loob naman ninyo ay puro para kayong nicho. Pinipinturahan ng puti ang labas, pero ang loob ay puro bulok. Amen. Kaya po, yun po ang tawag po ron ay pananampalatayang patay. Kaya po sino pa po sila? Sila po yung mga naniniwala may Diyos, ngunit hindi po sila sumusunod sa Diyos. Sabi po ng Santiago chapter 2, verse 19, sabi po rito, naniniwala lang may iisang Diyos. Naniniwala ka na may iisang Diyos. Mabuti yan. Naniniwala ka kay Diyos, mabuti yan. Pati nga ang mga demonyo, naniniwala din na may Diyos. Ano po? Sabi po ng Bible, nangangatan pa nga ang mga demonyo sa paniniwala sa Diyos. Kung kukwentuhan ko po kayo, doon po sa yung pong isang lugar, isang Geraseno, sa lugar po na iyon, meron pong inaalihan ng masamang espiritu,
napakarami, legions of bad spirit po nasa kanya. Nung si Jesus po ay paparating, ang sabi po ng mga demonyo kay Jesus, anong pakialam mo sa amin? Anak ni David, kilala ka namin. Ikaw ang tunay, ikaw ang anak ng Diyos. Pero pinatahimik lang po sila ng Panginoon. Sabi nila, kung po pwede, huwag mo kami paalisin dito. Doon mo na lang kami itaboy doon sa mga baboy, doon na lang kami sasakay sa mga baboy. So sabi ng Panginoon, sige. So ang mga demonyo po, kilala rin. May pananampalataya rin sila sa Panginoon. Naniniwala rin sila na may Diyos. Pero natatakot pa nga po sila nangangatanda. Kaya sabi po rito, ang pananampalataya pong patay ay puro salita, pero walang gawa. Ang pananampalataya pong patay, marami po silang alam. Marami po silang kaalaman tungkol sa Panginoon, tungkol sa kanilang paniniwala. Pero wala pong pagbabago. Yun po ang number 1. Walang pagbabago sa kanilang buhay. Ano po? Meron po silang relihiyon, pero wala po silang relasyon sa Diyos. Ano po? Ang tunay po na may pananampalataya sa Panginoon na kinalulugan, may pagbabago. Pero ito po, patay ang pananampalataya, wala pong pagbabago sa kanyang buhay. Alam lang niya, may Diyos. Alam lamang niya na may Diyos na lumikha sa atin, pwedeng panalanginan, pero ang buhay po niya, walang pagbabago. Naalala ko lang yung sabi ng Julian Carina. Sa araw-araw daw na tayo po ay nagpe-pray, sa araw-araw na Tatay Doroy po na-observe po niya. Aba, ay unti-unti nga pala nagbabago ang Tatay Doroy. Di ba tayo? Palakpakan naman natin ang Lord sa buhay mo ng Tatay Doroy. Ano po? At ang isa pa po, kapag ka po patay ang pananampalataya, mukha siyang banal. May pagkakilala. Ano po? May anyo ng kabanalan o pananampalataya. Pero wala po itong power. Wala itong kapangyarihan. Kaya po, tingnan po natin ang ating sarili. Saliksinin po natin ang ating sarili. Kumusta ang pananampalataya? Tayo po ba ay puro salita lang? Sige, ako na may nananalangin eh. Sige, kayo na lamang dyan. Ako na may nagpe-pray na. Yun po ang mga katwiran ng mga tao po na ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Yun po yung mga tao na hindi po binubuhay ang pananampalataya sa kanilang puso. Pero ngayon, naniniwala po ako na ang lahat ng naririto ngayon ay buhay ang pananampalataya sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Kung may patay, may buhay na pananampalataya. Kaya ang buhay na pananampalataya may pagsunod sa ating Diyos. Ngayon po, dako po tayo sa isang klase ng pananampalataya na kung saan po ang Diyos po ay nalilugod. Ano po? Ito pong malaking pananampalataya. Kanina po, maliit na pananampalataya, tapos po, patay na pananampalataya. Kung may patay na pananampalataya, may buhay din po. Hindi ko na lang po isinama po dito. No? Pero, ang isa po rito ay yung malaking pananampalataya. Ito po yung story ng isang centurion. Ano po? Makikita po natin kung gaano po kalaki ang kanyang pananampalataya. So, ito po yung story doon po sa Matthew chapter 8, verse 5 hanggang 13. Meron din po niya sa Lucas chapter 7, verse 1 hanggang 10. Yan. So, ito po ay istorya ng isang centurion na may nakikitaan po ng isang malaking pananampalataya sa Diyos. Ano po? Sino po ba yung centurion? Ito po isang centurion na ito, ang tawag po sa kanya ay isang Romanong centurion. At pag sinabi pong Romano, isa po siyang itil, hindi po siya kabilang ulit sa mga lipi po ng Israel. Ano po? Siya po ay, kilala po ng mga tao sa kanila, sila po ay mga dayuhan nila. Sila po ay hindi mga Hudyo. So, hintil. Ano po? Kaya po centurion, siya po ay pinuno ng 100 tao, ng mga sundalo. Centurion,
ano ba sa English yun? Cent. Ano po, pag cent ay ika-10. 10. Ano po? Kaya po siya centurion ay pinuno po siya ng 100 na soldiers na mga sundalo. At isa rin po siyang dayuhan sa paningin po ng mga Hudyo. Pero dayuhan man po siya sa paningin ng mga Hudyo. Nung na-encounter po siya ng Panginoon, hindi na po siya dayuhan. Dahil po ang tingin ng Diyos sa mata ni Jesus, malaki ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Amen. So yan. Bakit po ba makikita ang kanya pong pagkakaroon ng malaking pananampalataya sa Diyos? Isa pa po, ang centurion po ito ay meron po siyang alipin. Yung kanyang alipin po ay nagkasakit, malubha at nakaratay na. Yan, nakaratay na, malubha, nakaratay na. Ngayon, ito po centurion na ito, lumapit po siya sa Panginoon. Bakit po ba kaya naging kalugod-lugod sa Diyos ang kanyang pananampalataya? Number 1 po, hindi niya po, sa paglapit niya po sa Panginoon, hindi niya na po itinuring na siya po ay isang pinunong na 100. Ano po? Isang pinunong centurion. Siya po ay nanalig. May pananampalataya po siyang lumapit sa Panginoon para idulog ang kanya pong tauhan lamang po niya. Ano po? Tauhan lang niya ang inilapit niya sa Panginoon. At siya po ay nakiusap. Ano po yung pakiusap? Panalangin po yun. Pagdulog po yun. Petition po yun. Ano po? At sabi niya, maaari po ba na inyo pong pagalingin? Ako po'y merong isang alipin. Narinig ko po, ang alipin pong yun ay mahal din po ng centurion. Kaya po inilapit niya sa Panginoong Jesus. Sabi niya, ako po ay may alipin na may sakit at siya po ngayon ay nakahiga, nakaratay na. Maaari niyo po ba siyang pagalingin? Doon po sa verse 5. Matthew chapter 8, verse 5. So, pakikitaan po ang centurion ito ng isang pananalig o pananampalataya. At dahil po sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, kaya po siya ay lumapit sa Panginoon. Ano po? Yun po. Ibinaba niya ang kanyang sarili. Ano po? Bilang siya ay pinuno, lumapit po siya may kapakumbabaan sa Panginoon. Ano pa po ang karakter na meron po siya? Meron po siyang malaking malasakit sa kanyang tauhan. Ano po? Mahalaga sa kanya ang iba. Mahalaga sa kanya ang iba. Katulad po natin, ano po? Napakahalaga rin po ng iba na makakilala sa Panginoon. Ano po? At dito po, ito pong centurion ay may malasakit sa kanyang tauhan. Dahil siya po ay inilapit niya. So, ang intercession din po, katulad din po yun ang paglapit po natin sa Diyos kahit hindi natin kasama yung isang tao. Ano po, kahit hindi natin kasama yung tao na dadali natin sa Panginoon. Pero dinala natin siya sa pamamagitan lamang ng request. Ano po, request. So, yun po. At dito po, ito pong centurion na ito ay nakikitaan po ng malasakit. Sa ating pong mga buhay, napakahalaga rin po na may malasakit din po tayo sa ating mga. Ano po? Kaya nga po, dahil po sa isang kaluluwa na makakakilala sa Panginoon, libo-libong anghel po sa langit ang natutuwa. Kaya kanina, hindi lang ang Sister Lothar ang natuwa. Dahil kasama niya ang kanyang magagandang apo. Ano po? Ang Lord din po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. So dito po, malasakit sa iba. Akay mo, alaga mo. Akay ko, alaga ko. So, yun po binababa na po sa atin eh. Each one, bring one. Ano po? Kaya po, yun po yung nakakalugod po sa Lord. At ito pong centurion, pinunong ito, nagkaroon po siya ng malasakit sa kanya pong alagad, sa kanyang tauhan, at dinala niya sa Panginoon Jesus. Ano pa po ang kanyang karakter? Nagpakumbaba po siya. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo sa kanya, halika na, sige, tayo pupuntahan natin siya sa iyo. Pupuntahan natin siya.
Lapit pupuntahan natin. Ano po? Yung po ang karaniwang ginagawa ng mga tao na nahingi ng kagalingan eh. Pwede po bang puntahan nyo kami sa amin? At pagalingin. Pero kakaiba po itong centurion. Iba po ang kanyang ginawa. Si Jesus na po ang nagsabi, halika, puntahan natin sa inyo. Puntahan natin at ating pagagalingin. Pero alam niyo po, doon po lalabas ngayon ang malaking pananampalataya. Ang sabi po niya, nung magpakumbaba po siya sa harapan ng Diyos, nagkaroon siya ng great faith. Ang sabi niya sa Panginoong Jesus, hindi po ako karapat-dapat. Hindi po ako karapat-dapat na puntahan niyo po. Hindi rin po karapat-dapat na pumasok kayo sa aking tahanan. Sabi niya, sabihin niyo na lamang po ang salita. Sabihin niyo na lamang po na siya po ay gagaling. Yun lang po ang hinihintay niya. Sabihin niyo lamang po na siya ay gagaling at siya po ay gagaling. Sapagkat ako man ay pinuno din. At kapag sinabi na may tauhan, at kapag sinabi ko sa aking tauhan, halika, siya po'y lumalapit. At pag sinabi ko sa aking tauhan, pumunta ka doon, at siya po'y sumusunod. Yun lamang po, Panginoon. Sabi niya, Panginoon, sabihin niyo lamang po. At ako po'y naniniwala na siya po'y inyong pag-aalihin. Amen? Ano po ang sabi ng Panginoon? Natuwa po ang Panginoon. Pagdating po doon sa Lucas chapter 7, verse 9, narinig po ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sinabi. At ano po ang sabi niya? Kaharap niya po ang centurion. Nakikipag-usap po siya sa centurion. At nung sinabi po ng centurion, huwag na po, Panginoon, kayong pumunta sa aking bahay. Sabihin niyo na lang. Tapos yung kanyang malaking pananampalataya. Alam niyo po ang ginawa ng Panginoong Jesus? Humarap siya sa maraming mga tao. At ang sabi niya, wala akong nakita ganito kalaki ang pananampalataya sa mga Hudyo, sa mga Israelites. Ito pang hindi Hudyo ang pinakitaan. Ipinagmalaki po siya ng Panginoon. Amen? Kaya ang sabi po, nung oras din iyon, gumaling ang alagad ng sinturon. Palakpakan po natin ang Lord. What a great faith! Napakalaki ng kanyang pananampalataya. Kapag nga po pala may malaking pananampalataya, no? Pinagmamalaki ng Lord. Kahapon po may live group po kami sa mga mag-debut. Isa pa rin po sa may malaking pananampalataya ay yung babae po na isa rin hintil din. Ito naman po ay Cananea. Ano po? Lumapit po siya sa Panginoon. Sunod po siya ng sunod sa Panginoong Jesus para lamang po pagalingin ang kanyang anak. Ang sabi niya po sa Panginoon, Panginoong Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Maawa po kayo sa akin. Sabi po ng kanyang mga alagad, Panginoon, inyo na nga pong pagalingin. Inyo na nga pong pagalingin. Pero alam niyo po ba ang ginawa ng Panginoong Jesus? Hindi po siya umimik. Kahit kaputok, pakiramdam po ng babae, hindi siya pinakinggan sa kanyang panalangin. Hindi po siya nag-anilangan. Pero minsan pa, inulit niya, Panginoon, anak ni David, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Sumagot na po ang Panginoon sa pangalawang beses. Ang sabi niya, ako'y isinugo lamang para sa mga tupang nawawala ng mga Israelites. Ano po? Pero ano po ang sabi niya? Basahin na nga po natin. Ano po? Doon po sa Mateo chapter 15, verse 25 hanggang 28. Pakiyano nga. Pero lumapit ang babae kay Jesus at lumuhod. O, tingnan niyo po sa verse 25. Sa harap niya at sinabi, Panginoon, tulungan niyo po ako. 26. Sumagot si Jesus sa pamamagitan ng isang kasabihan. Hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagis sa mga aso. Ano po? Sabi una, na-reject po siya. Hindi para sa iyo ang himala. Sabi po, hindi para sa iyo ang kasagutan. Pero sabi niya, lumot po siya. Nanalangin ulit siya, Panginoon, maawa po kayo sa akin. Ang sumunod, hindi dapat ipakain
sa mga aso, ang dapat ay sa mga anak. Alam niyo po ang malaking pananampalatayang breakthrough po diyan. Doon po, sa verse 27, sumagot ang babae, "Tama po kayo, Panginoon. Pero kahit mga aso ay kumakain ng mga tirang nahuhulog mula sa mesa ng kanilang amo." Palakpakan po natin ang Lord God. Ano po ang breakthrough? Paano po nakita ang malaking pananampalataya? Ang sabi po dito sa verse 28, sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyari ang ayon sa hinihiling mo." At ano ang resulta? Ng oras na iyon ay gumaling ang kanyang anak. Palakpakan natin ang Lord. Pag may pananampalataya tayong malaki sa harapan po ng Diyos, sabi po ng kanta kanina walang imposible sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Jeremiah chapter 32, verse 27. Sabi ng Panginoon, mayroon bang mahirap para sa akin? Walang hindi kayang gawin ng Panginoon. Lahat ay posible. It is, sabi nga po roon, ang Lord, walang imposible sa Kanya. Kaya ang ganda ng kanta, palapakan natin yung Lord. Hallelujah. Pag binulay po natin yung kanta kanina, no, sa ating karanasan, pwede ba pa-flash na ng awit? Doon sa walang imposible. Ating nga pong bulayan, ano po? Bago po natin ito balikan. Sabi po dyan, higit sa aking karanas. Ano ba yun? Yan. Sabi po riyan, higit sa aking kailangan. Higit sa aking karanasan. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Manampalataya tayo sa Diyos. Tapos sabi po riyan, higit sa aking kalakasan. Ni minsan ay hindi nagkulang ang ating Diyos. Hindi po nagkulang ang Diyos. Higit sa ating isipin, higit sa kaya, ay kaya mong gawin. Sabi po doon. Ito po yung prayer po Prayer po itong kanta. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Kaya may breakthrough 3:20, higit pa sa ating iniisip. Higit pa sa ating inaasahan. Kayang gawin ng Diyos ang higit pa sa ating iniisip at higit pa sa ating inaasahan. Alam po natin ang gawin. Kaya po ang buhay natin ay para sa Panginoon. Amen. Ano yung sunod niya? Sige balik po. Bawat araw ko ay hawak mo. Ano po? Ang may malaking pananampalataya po ay ganito. Hindi mangangamba sa piling ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Glory. Glory to God. Kaya po, ang sabi po rito, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Pero, sabihin mo, at naniniwala akong siya ay gagaling. Kaya tayo po mga kapatid, dahil po sa pananampalataya natin, kaya tayo ay magkakaroon ng breakthrough. Ano po? Ano po ang resulta? Ano po ang nangyari doon po sa babae? Gumaling. Nalugod ang Diyos. Nalugod ang Diyos. Yung babaeng Cananea, ano po nangyari sa kanya? Sabi niya sa mga tao, wala akong nakita sa mga Israelita o sa mga Hudyo na ganito kalaki ang pananampalataya. Napakalaki ng iyong pananampalataya. Amen? Kaya po, ano ang resulta? Kapag may malaking pananampalataya, unang-una po, nalulugod ang Diyos. Namamangha ang Diyos sa laki ng kanyang pananampalataya. Namangha po ang Diyos sa pananampalataya po ng babaeng Cananea. Namangha po ang Diyos doon po sa senturyon na iyon. At siya po yung ipinagmamalaki ng Diyos. Ano po sa Bible? Meron din pong kinaluguran po ang Panginoon sa Old Testament si Job. Sabi niya kay Satan, nakita mo ba? Yang anak kong si Job, napakatapat niya sa akin. Tayo po mga kapatid, magtapat po tayo sa Diyos. Alam po ng Diyos ang lahat sa atin. Alam po ng Diyos ang karanasan po natin. Wala tayong may lilihim. Wala tayong may tatago. Hindi po ang Diyos tumitingin sa ganda o itsura natin. Tumitingin ang Panginoon sa puso. Sa pananampalataya sa Panginoon. Amen? Kaya po, ang sabi po roon,
ang isang resulta, pinagmamalaki po siya ng Panginoon. At ang magandang result, prayer granted. May panalangin ka ba sa puso mo? Ano po ba ang hinihiling mo sa Diyos ngayon? Imposibleng bagay ba? Tandaan po natin, ang Diyos, sa Kanya, wala pong imposible. Amen? Ay sabihin natin, ako hindi na yata, imposible na yata akong gumaling, imposible na yata akong lumakas. Sa Diyos po, wala pong imposible. Kayang gawin ng Diyos. Kahit ang pinakamahirap. Amen? Mabuti ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos. Yan po ang malaking pananampalataya. Nasabi po rito, ayon sa kanyang pananampalataya, ay nagkaroon siya ng instant healing. Instant healing. Ano po? Gusto ko pong magkwento bilang challenge po sa bawat isa sa atin. Ano po? Malapit na po yun eh. Kukumustahin ko lamang po ang pananampalataya natin. Alin po ang pananampalataya meron po tayo? Maliit lang ba ang pananampalataya mo sa Diyos? Patay ba ang pananampalataya mo sa Diyos? Marami ka ng salita, marami kang alam, pero kulang sa gawa. Gaano kalaki ang pananampalataya mo? Nalulugod ba ang Diyos sa buhay mo? Gusto ko pong magkwento. Wala po dyan. Isang kwento po na meron pong isang tapat na alipin sa kanya pong hari. Isang tapat na alipin sa hari. Ngayon po, lahat po sa buong panahon po niya, naglingkod po siya na naglingkod sa hari. At sa kanyang paglilingkod, dumating po ang pagkakataon na siya po ay nagkasakit. Ano po? Nung magkasakit, naging malubha. Yung pong mahal na hari, nagmalasakit po sa kanya, nagmamalasakit. Sabi niya, halos ang buhay ng alipin kong ito ay iginugol niya na para sa akin. Ano kaya ako pwede kong ibigay? Ano kaya ako pwede kong maiganti man lamang doon sa alipin kong tapat na yun sa akin? Ang sabi po na niya, pumunta po siya doon sa kanyang alipin na nagkasakit. At ang sabi niya, mahal mong alipin, humiling ka na sa akin. Ano ba ang gusto mong hilingin? Kasi po, malubang-maluba na po siya, malapit na rin mamatay. May taning na ang kanyang buhay. Ano po? Pero alam niyo po, humiling po siya sa Diyos. Humiling po siya sa hari. Ang sabi po niya, sabi po ng hari sa kanya, sige, sabihin mo lamang kahit na kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko sa iyo. Ibibigay ko sa iyo. Kung ano ang hilingin mo, ibibigay ko sa iyo. Hindi po ngayon makapag-isip yung alipin kung ano ang hihilingin niya sa hari. Ngayon, nung siya po ay napagtanto-tanto niya, maya-maya po, sinabi niya na po ang kanyang kahilingan. Sabi niya sa mahal na hari, ito po ang aking hihilingin sa inyo. Pwede po ba mahal na hari? Dagdagan niyo po ang aking buhay. Bigla pong nagulat ang hari. Sabi niya, nako, mahal kong alipin. Sa dami-dami ba naman ang hihilingin mo? Bakit yan pa? Hindi ko yan kayang ibigay. Tanging ang Diyos lamang ay ang may kakayanang magbigay at magdagdag ng buhay. Amen? Alam niyo po, nalungkot po yung alipin. Sabi niya sa alipin, mahal na hari, kung alam ko lamang po na hindi mo pala kayo kayang magdagdag ng buhay, sana noon pa sa Diyos na makapagdaragdag ng buhay, ako ay naglingkod na. Amen? Palapakan po natin ang Lord. Ganun po ang Lord. Ano po? Kapag kilala natin ang Diyos, nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Kaya niyang ibigay. Ang kaya natin ibigay. Wala pa, hindi pa sumasagi sa isip mo. Hindi pa po lumalagay, hindi mo pa nakikita. Kaya na po itong ibigay ng Diyos. Kaya mga kapatid, challenge po sa bawat isa sa atin. Kanino mo gustong ilaga ang iyong pananampalataya? Sa Diyos ba na hindi kaya magdagdag ng buhay? Sa Diyos ba? Doon sa ibang bagay ba na hindi kaya magdagdag ng buhay natin? O sa Diyos na makagagawa ng higit pa sa inaasahan natin at kaya natin hilingin sa Diyos? Sa Diyos na makapagdaragdag, makapagpapagaling at makapagpapala sa
Amen. Sa kanya na po natin ilaga. Maaaring bukas po huli na. Hindi na po natin masasabi sa Diyos. Katulad po ng alipin po iyon. Sana pala, mahal na hari, noon pa lang sa Diyos na ako naglingkod. Siya pala ang makapagbibigay at makapagdurugtong ng aking buhay. Amen? Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y mananalangin sa Panginoon. Dagdagan po natin. Ano po, tayo po'y magtiwala sa Diyos. Ngayong oras na ito. Hallelujah. Praise God. Awitin lang po natin minsan ba? Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, Jesus. Habang inaawit po natin ang awit, tayo po ay manalig. Siguraduhin natin ang buhay natin ay naka-ayon sa kalooban po ng Panginoon. Meron ka bang kahilingan ngayong oras na ito? Meron bang mahirap sa iyo ngayon? Sabi po ng awit, walang mahirap sa Diyos. Ano po wala pong imposible sa Diyos? Hallelujah. Praise God. Yes, O Lord. Higit sa aking karanasan. Yes, O God. Higit sa aking isipin, na kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, Ni minsan hindi nagkulang. ni minsan ay hindi nakulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Minsan pa po mula sa simula. Higit sa aking kailangan, Higit sa aking karanasan. higit sa aking karanasan, Higit sa aking isipin. higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, Ni minsan hindi nagkulang. ni minsan ay hindi nakulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw mo ay hawak mo. Di mo nangamba sa piling mo. Bawat araw po ay hawak mo. Bawat araw ko ay hawak ko. Gawin po natin ito panalangin. Bawat Di araw. nangamba sa piling mo. Bawat araw. Bawat araw ko ay hawak mo. Di nangamba sa piling mo. Walang mahirap. Lang mahirap sa'yo. Manalig tayo sa Diyos. Wala mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Wala mahirap sa'yo. Walang mahirap. Wala mahirap sa'yo. Yes, Lord. Wala mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan.
sa'yo. Yes, Lord. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Siya po'y nagpapagaling. Magkaroon na tayo ng malaking pananampalataya sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Walang mahirap. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Yes, O Lord. Walang imposible sa Diyos. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa iyo. Sa oras pong ito, ano po ang mga kahilingan na meron sa puso? Ano ang hinihiling mo ng mga imposibleng bagay? Kagalingan, kaligtasan, katugunan sa mga panalangin mo. Wala pong imposible sa Diyos. Nagsabi po ang Panginoon, Jeremiah 33, verse 3, kung tatawag ka sa akin, sasagutin kita. At ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo pa nauunawaan. Ang himala po ay binibigay po ng Diyos sa mga pusong may pananampalataya sa Kanya. Magkaroon po tayo ng puso na bukas sa ating Panginoon ngayong oras na ito. Surrender your life to Jesus. Katulad po ng babae na Kananea. Ang daming beses niyang nasaktan. Pakiramdam niya po na reject. Pero ang ginawa niya po, lalo po siyang lumapit sa Diyos. Lalo po siyang lumuhod sa Panginoon. At sinabi niya ang pagmamakaawa niya sa Panginoon. Sa oras na ito po, magmakaawa tayo sa Diyos. Katulad po ng centurion, para sa kanyang alipin, inilapit niya po ito sa Panginoon at nagkaroon siya ng malaking pananampalataya na kahit hindi mahawakan ang kamay ng Panginoong Yesus, dahil sa kanyang pananalig, magiging magaling ang kanyang alipin dahil sa Panginoon, sa sinabi ng Panginoong Yesus. Pananalig po sa salita ng Diyos at sa kayang gawin ng ating Panginoon. Ngayong oras na ito, surrender your life to God. Itama natin ang pananampalataya natin sa Diyos. Buhayin po natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Sumunod ka lang po, itaas mo yung kamay. Surrender your life to Jesus. Sumunod ka sa maikling panalangin. Sabihin natin, Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyo. Nagpapakumbaba. Hindi po ako karapat-dapat. Patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan na nagawa ko sa iyo. Naisip at nasalita ako. Patawarin niyo po ako. Ngayon pong oras na ito,
Panginoong Yesus, binubuksan ko po ang aking puso. Inaanyayahan kita. Pumasok ka sa aking buhay bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Panginoon, marami pong salamat. Ang aking pangalan ay isulat mo sa aklat ng buhay at huwag na itong mapura kailanman. Nananalig ako sa iyo, Panginoong Yesus. Ikaw ang tunay na Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ang makagagawa ng higit pa sa aking iniisip at sa aking inaasahan. Panginoon, marami pong salamat. Mula po ngayon, ako'y mananalig sa iyo. Maraming salamat po. Pagalingin niyo po ako. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Isa po po sa amin ang salita ng Diyos. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At bilang mga mananampalataya, tayo po'y nabubuhay ayon sa pananampalataya. Lord, maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang buhay ng iyong mga anak. Pagpalain niyo po ang lahat ng naririto. Panginoon, mga imposibleng bagay, ang kagalingan, ang himala, ikaw ang makagagawa nito, Panginoon. Panginoon, naririto po ang iyong mga anak. Nakakaranas din po ng iba't ibang klase ng sakit karamdaman. Panginoon, ang aming Tatay Doroy, Panginoon. Nandito po siya ngayon. Nagbabalik ng papuri sa iyo. Nagpapasalamat po sa inyo, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, iunat niyo po ang iyong mapaghimalang kamay sa buhay po ng Tatay Doroy right now. In Jesus' name. Lord, hallelujah. Kung paano sinamahan po siya ng kanyang mga anak. Dalangin po namin. Minsan yung pa pong patunayan na ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang aming dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Lord, sinabi ng Mark 11 verse 24, kung kami mananalangin at may pananalig kami sa aming puso, mangyayari ang ayon sa aming pananalangin. Lord, hallelujah! Mangyayari ang ayon sa aming pananalig, Panginoon. Lord, we believe, we receive, oh God, ang kagalingan ng Tatay Doroy right now. In Jesus' name, in Jesus' name. Ganun din po lahat ng mga kapatiran po namin na naririto po ngayon, Panginoon. Lord, ang mga kapatid po namin dumaan sa stroke, palakasin niyo ang kanilang katawan, Panginoon. Panalangin din po namin ang mga mahal sa buhay na may mga sakit karamdaman. Ang mga kapatid namin wala sa lugar nito, dahil may sakit, Panginoon, pagalingin niyo po sila. Maraming salamat po, God, sa himala ng kagalingan. Lord, katulad ng Centurion, dalangin po namin, pakitaan niyo rin po kami ng pananampalataya na magbibigay kaluguran po sa inyo. Sapagkat it is impossible to please you without faith, O God. Hindi ka malulugod sa amin kung wala kaming pananalig. Panginoon, nakatingin ka sa pananalig ng iyong mga anak. Kaya maraming salamat po, God. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Pagpalain niyo ang kanilang sisigla ng inumin, ang sisigla ng kanilang pagkain, Panginoon. I-bless niyo ang bawat habang ng iyong mga anak. I-bless niyo ang physical, ang spiritual, ang mental, Panginoon, ang kanilang buhay nila, Panginoon. Pagpalain niyo po. Declaring Jesus is Lord over their lives. Ang kaligtasan ay dumaloy sa buong sambahayan ng iyong mga anak. Panginoon, mula ngayon, hintil man kami, pero dahil sa iyong ginawa sa krus, kami po, O Diyos, ay itinuring ng mga anak. Kami po, O Diyos, ay may karapatan din pong tumawag sa iyo ng aming Ama, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, parangal at pagsamba in Jesus' mighty name. Amen. Sabi po. Maraming salamat, Panginoon! Na-receive na namin ang blessings. Tuloy-tuloy na Panginoon. Sama-sama tayo sisigaw. Sumigaw sa
Diyos na may kagalakan. Wakas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhati siya. Wakas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhati siya. Sumigaw! Sumigaw! Sa Kanya! Ang lahat ng hinanay. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Sa Kanya! Sumigaw! Sumigaw! Sa Kanya! Isa pa! Sumigaw! Sa Kanya! Sumigaw! Hallelujah! Hallelujah! Praise God. So, praise God po. Magandang umaga po. Tayo po ay dadako sa ating second part na gawain. So, lagi lang po na sa atin ng Lord yung malakay treated na kapag daw po tayo ay bukas pala or buong puso na nagbibigay po sa ating Lord, tayo po ay kanyang pagpapalain. Sabi nga po doon, ibigay natin yung ating ikasampung bahagi sa ating Panginoon na tayo po ay kanyang pagpapalain. At bilang isang patunay na ang Lord po ay hindi nagpapabaya kapag po tayo ay patuloy ng tatapas sa kanyang gawain ng pagbibigay ay sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po yung bunsong anak ng Sister Jean po. And ako po ay nakagraduate na po ng 4th year ng college. And ako po ngayon ay natuturo na at isa din po patotoo, ako po ay isang buwan na lang po ay tapos na po doon sa kontrata sa trabaho. At sa katapatan po ng Lord at sa binigay din po na naturo lalo sa akin ng Lord na dapat ibigay ko yung pinakamainam sa Lord, ibigay ko yung 10% sa Lord. Hindi po ako pinagkulang ng Lord. Yung ako pinag-aaral hanggang po ako nagtatrabaho, hindi po ako pinabayaan ng Lord. At doon po natin makikita na kapag po tayo ay tapat talaga sa pagbibigay, never tayo pababayaan ng Lord. Hindi tayo hayaan ng Lord na magkulang. Yung ating pong pagbibigay ay isang way din po sa ating blessings. Kung tayo po ay bukas po yung palad, sabi nga po sa isang verse din na kapag daw po tayo ay bukas palad na nagbibigay, tayo po ay lalong pagpapalaan. Pero kapag naman daw po tayo ay tikom ang ating mga kamay, doon po tayo ay mahihirapan po tayo or doon po mas mahihirapan na hindi po dadali yung blessings natin ng Panginoon. Sige po, muli po natin palapakan ng Lord sa umagang ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat. Minsan pa sa kagawain ng pagbibigay, Panginoon. Maraming salamat sa mga pusong bukas, sa mga palad na handang magkaloob sa inyo, Panginoon, na handang i-offer, Panginoon, yung mga 10% nila para sa iyo. At patuloy lamang, Lord, through the offering and through the lives ng Panginoon na bibigay ng labang na ito. Bibigay tunay na daluyan ng pagpapala, hindi lamang, Panginoon, ng tao magbibigay, but Lord, ng buong pamilya nila. Patuloy lamang, Lord, na tulungan palagi kami, Panginoon, na ibalik namin sa iyo ang pinakamainam na handog, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbibigay. Patuloy lamang, Lord, na sa pamamagitan ng aming tithes and offering, Panginoon, dadaloy ang tunay na kagalingan, dadaloy ang lahat ng pagpapala na hindi namin sukat akalaan. Patuloy lamang, Lord, ay malalim lamang, Panginoon, ang mga kaloob nito sa kalalagupan ng iyong minister sa gawain. Please let me pray. Amen. Praise God. So yan po, connection din po sa pananampalataya ay ang pagbibigay. Ito po. Kaya po habang tayo po'y nananalig sa Lord, yan po ay connection sa ating po giving. Ito po. Sa ating po pananampalataya, malaki sa harapan ng Diyos. So, ilang announcement lang po.
magkakaroon po ng EGR, Encounter God Retreat. Sino po ang mga gusto pong sumama po doon sa EGR? Doon po mga nag-LDT po natin. Atin po kayo ng magpapa-pre-reg po tayo sa mga mga nag-LDT. May po mga nag-aral po na, nakagraduate po ng BBS. So yan, may Encounter God Retreat. Ito po ay sa March 7. Gaganapin. So magpa-register po tayo. So yan pa. Ang ating pong worship and healing service po ay tuwing 9:30 a.m. Nagkikita-kita po ng 9 dahil may intercession po. Ang ating pong prayer meeting ay tuwing Wednesday, 6 p.m. At pagkatapos po, may practice din po. Kaya mga kabataan po, pwede po kayo pumunta rito ng prayer meeting. Mahalaga po yun. Mahalaga po ang prayer meeting. Lalo na po sa lahat ng mga tumatayo at gustong magpagamit po sa Diyos. Ang prayer meeting po ay napakahalaga. Kaya attend po kayo every Wednesday, 6 p.m. Yan. May mga live group po tayo na nabuksan na, purihin po ang Panginoon. Nabuksan na po uli natin sa mga dilemma, sa bayanan, sa mga Ma'am Debbie. Maya pa ay magwa 1 month na sa mga Ma'am Debbie. Ano po? Praise God. Sa mga Landa, ano po, maya pa ay magwa 1 month na rin. At praise God din po, nito pong nakaraan ay nabuhay na po ulit ang live group po dito sa Bukang Iwayway. Ano po? At nakapagbukas po ang Sister Yotel ng isang live group din po doon sa bayan. Palakpakan po natin ang Lord. May mga yan pa. So, active po ang ibang mga live group po natin sa mga ali-ali, sa dito po sa Sargento, sa Talon. Napahinto lang po ng kaunti pero yun po yung active. Ano po? Praise God. So yan, marami pa po dito po. Yan. Maya-maya po after po ng ating pong closing prayer, pwede po bang mag-meeting lang po muna bawat mga network saglit? At maya-maya po may BBS po tayo, pangalawang araw, pangalawang linggo. Tuloy-tuloy po natin yung kasi sa March. Ngayon pong magkakatapusan po ng March ay may graduation. Ano po, may graduation po. Titingnan po natin kung paano po yun. So, attend po kayo ng BBS. Ano po? At ano pa? Training po every Saturday ng ating pong mga dancer. Praise God. May gumawit na po at may sumayaw na po. Palakpakan natin po. Ang sa ito, registration number ng kaunti, ang nag-aaral-aral na kaunti na magdampurin. Ano po? Purihin po ang Lord. Ayan. At ayan. Ang ating pong Holy Communion, ginaganap po natin ito every third Saturday. So, yun po. Sa bayan naman po, alas 8 po ang ating pong worship and healing service. Every first Sunday po, required po ang lahat ng workers and leaders na yun. Bukas po yun. First Sunday na nga po pala bukas kasi last na po ngayon. Bukas na po pala yun. So, first Sunday na po bukas. So, mga workers and leaders, ito po ang paraan natin para tayo po ay connected. Sa amin at connected po tayo sa kabuuan ng JI Church. So, yan po. At may ilan po tayo, praise God. Tayo po hindi meron po pinag-pray. At ngayon po, yan. Nung nakaraan ay si Kuya Ernesto. Ngayon naman po ay kasama natin si Kuya Joey. Praise God. Kasama rin po, ang Ma'am Juliet naman po ay ilang beses na rin nakaten. Praise God. At ngayon po may first timer po tayo. Si Arcel ba? Si Arcel. Amot, isang KKB. At si Kylie. Ayan. Si Kylie Chloe. At si Cyril Dastas. Ano po? Pwede ba natin silang imbitahan dito sa unahan? Pag-pray po natin. Praise God. Kuya Joey. Praise God. Glory to God po. Patuloy po tayo mag-invite. Ano po? Yan. Yung ating po KKB, soon po, magkakaroon na rin po tayo ng powerhouse. Dito po. Ano po? Kaya hindi lamang po ang mga women, tapos ng gathering. Mag-meeting po kayo. Ano po? Ang senior citizen mag-meeting po rin. Ano po? Sige po, iulan po natin ang ating kamay
sa kanilang mga buhay. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo sapagkat patuloy po, Diyos, kayo tumatawag ng mga tao para dalhin sa pangalan mo. Tama po ang iyong mga salita, Panginoon, na kapag ang iyong pangalan ay itinaas na dito sa lupa, ikaw ang magdadala ng mga tao sa iyong pangalan. Lord, kabahagi din po kami, Panginoon, sa nagtataas ng iyong pangalan, sa JIL family, mula po sa kabuuan po, ito po yung aming pinangahawakan, na ang pangalan mo lamang po ang itinataas namin sa lugar nito, Panginoon. Wala po kaming ibang pangalan itataas at sasambahin sa lugar nito, kundi ikaw. Kaya Panginoon, pagpalain niyo po ang aming mga bagong kasama po, mga first timers po ngayon. I-bless niyo po si Arcel, si Kylie, si Cyril, Panginoon, at saka si Kuya Joey, Panginoon. Continue to bless them. Pagpalain niyo po ang mga kabataan po ito, Panginoon, ay patuloy niyo pong i-bless, maging ang kanilang pag-aaral, patupusin niyo po sila, isupply niyo po ang lahat ng kanilang kailangan. Ang mga plano niyo po ang matupad sa kanilang buhay. I declare salvation over their lives, O God. Salamat po ng marami, Panginoon, mag-isang buhay ng Kuya Joey. Hayaan niyo po, O Diyos, na ang kanya pong tamang relasyon, Panginoon, ay patuloy niyang masumpungan sa kanyang puso, relasyon sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo po siya at sa kanyang pagpapapahalan sa kanyang anak, ikaw rin po, Diyos, ang magpala, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa at maging mga kapatid po namin na dinadala niyo po mga pagyapak sa lugar na ito. Alam po namin, Lord, ikaw ang magpapatatag ng kanilang pananampalataya. I-bless niyo po sila, pagagalingin, kung sila man ay may sakit karamdaman, Panginoon. At kung may kulang man sa financial, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, ikaw ang magpo-provide buhat sa kayamanan mo dyan sa langit na hindi nauubos. Ibubuhos niyo pa may masaganang pagpapala sa buhay mo ng bawat isa. Maraming salamat po kayong umaga nito, Panginoon, sa lahat po na nag-i-invite. Panginoon, i-bless mo kanilang mga buhay sa mga tao po na nagpapahayag sa iyong mga anak sa lugar na ito, na nagpapahayag ng mga salita. Continue to bless them. Hayaan po ng apoy, Panginoon, ng pananampalataya at pagsunod sa inyo ay laging maging maalak sa puso po ng iyong mga anak. Thank you, Lord. To God be the glory. In Jesus' name, amen. God bless you. Hindi po. Isang announcement po, doon po sa bayanan sa mga Tilerna, binuksan na po natin yung po ay class 10. Ano po? So, yung po mga malalapit po doon, tuwing Lunes po, alas 5 ng hapon. Okay po, God bless po. Papupuri at pasasa. Ang tunay na amin ng pagsamba sa iyo, Ama. Pagpupuri pa sa salamat ay sa iyo naman nararapat ang tunay na awit ng pagsamba sa iyo naman iaalay sa iyo naman iaalay sa iyo naman iaalay Jesus. Maraming salamat nga po, Panginoon, sa natatapos na gawain. Lord, tunay na wala nga pong imposible sa iyo. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin na ikaw ay lagi namin kasama. Hindi mo kami naiiwan, hindi mo kami pinababayaan. Lord, maraming pong salamat sa inyong mga salita na aming narinig.
maging sa iyong lingkod na ginamit ang kalanan, patuloy mong pakapuspusin ng inyong kapangyarihan, karunungan ng inyong anak na ito, Panginoon. Dahil ang paglilingkod niya sa iyo totoo, kaya tutulungan mo siya. Ano man ang mithin ng kanyang puso, ano man yung mga pagpapala na kailangan ng kanyang mga buhay ay ibubuhos mo katulad ng bagyo. In the name of Jesus, isang natalipin ka. Lord, maraming pong salamat kami sa mga anak mo na umuna ng kaharian, hindi po nawala ng kabuluhan ang mga bagay na ito dahil ikaw may sabi na kapag ikaw ay inuna, idaragdag mo ang lahat ng pangangailangan nila higit pa sa inaasahan nila. Maraming salamat po, Panginoon. Doon ang Diyos na lahat ng mga karamdaman ng mga anak, hindi sila paparito na hindi nila dadadala ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Pag-agalin mo sila, Panginoon. At yun po'y nakaayon din sa aming pananampalataya. Lord, salamat po sa inyong mga salita, Panginoon, na kailangan po kami magkaroon ng pananalig, pananampalataya. Dahil po kami po ay walang pananampalataya, hindi po na patatanggap yung aming mga pinapanalangin. Dahil isang kasalanan sa isang tao, walang pananampalataya. Alam po namin na ikaw ang Diyos na may magagawa sa amin. Ano man ang mga bagay na hindi namin, hindi po ito ipagkakait sa amin. Salamat, Panginoon. Dahil naunawaan namin ang katotohanan, nalaman namin na ang tunay na Diyos para namin ay ang Diyos na may gawa ng langit at ng lupa at hindi ang postero naman sa pangalan ng Maraming pong salamat. Alam po namin na ang gawa ito pinagtagumpay mo na sa bawat worship meeting service kailangan pinagtagumpay ang gawa ito. Dahil ito pinanimulaan mo na Panginoon. Salamat, Panginoon. Kaya kami po'y pupuwi na may dalaga ng pagkalaman sa puso, kapayapaan. Tunay na pag-alakay, hindi mo na sa amin. Salamat, Panginoon. Dahil sa iyong mga anak, Panginoon, at nilala mo sa lugar na ito, mga babae at mga lalaki, pupuwi kami, Panginoon, na may pagpatagumpay sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Maging ang aking mga apo, pag-asos, maging ang mga bagong mga first-timer, Lord, pagpapalala po sa inyo lahat, Panginoon. Salamat sa mga patutuon ng inyong mga anak na ito na po ay totoong Diyos. Lord, salamat po ako ng marami. Maging ang lahat ng tumayo dito. Pagpalayo po silang lahat, Panginoon. Ang mga mag-aaral na nag-aaral, ipoprovide mo ang mga nailangan at makakatapos sila ng kaluluwa. Panginoon, maraming po salamat, Panginoon. Tunay po ang kagalakan mo namin ay hindi po namin kaya ipaliwanag, Panginoon. Dahil sa iyo lang namin tunasupungan. Dahil ang sabi mo sa awit 37 verse 4, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo, iyong pakakamusahin. Hallelujah. Maraming po salamat at sa iyo lang namin maingat na binabalik ang pinakamataas na papuri para pagsamba sa pangalan ng Jesus. Ang mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Sige po, itaas lang po natin ang ating kamay. Salamat po ng marami, Panginoon. At ang aming pong Brother Eddie, patuloy po namin itinataas po sa inyo. Continue to bless him. Ang kabuuan po ng aming pong Brother Eddie, ang pamilya nila. Panginoon, kayo po magpala sa kabuuan po ng Villanueva family. Ganun din po sa aming Pastor Adi Asi. Continue to bless their family, Panginoon. Salamat po ng marami sa kanyang buhay. Lagi niyo po siyang ingatan, Panginoon. Ganun din po sa aming pong Pastora, Panginoon, Pastora Zoe. Bless niyo po ang kabuuan po ng kanilang pamilya, ang Jose Gomez family, Panginoon. Salamat po ng marami. Ngayon po umagang ito, kami po ay aalis at lalabas sa lugar na ito. Tataglayin po ng bawat isa ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama na walang kapantay, Panginoon. Ang pagpapala ng Diyos Anak, Panginoon, na lagi pong sagana sa aming mga buhay at ang pakikipisan ng Banal na Espiritu ay lagi namin maranasan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you all po. Counting meeting lang po kayo. Short meeting lang po kahit mga 10 minutes lang po. Then, maya-maya po ang BBS. Yung pong mga estudyante po ng BBS ay dito na po tayo magla-lunch. God bless you all.